Oh my God, walang tubig. Patay. Shucks. Oh my God, walang tubig. Ito na lang yung tubig ko, guys. Patay. Shit. Walang tubig. Good morning guys, ito ngayon, 6:20 ng March 11, wala pong tubig dito sa condo na tinitirhan ko. So supposedly meron kaming dalawang tangke dito, isa sa ilalim sa nagpapump, tsaka isa sa taas. So wala na pong laman ngayon. So alarming na kasi 2 days na po kaming walang tubig ngayon. Kasi merong balita ngayon na phenomenon na dumating dito sa Philippines na El Nino. So ano ba tong El Nino? Kasi google ko nga, wait lang. Climate warning El Nino very likely in 2019, says UN agency. There is 75 to 80% chance of a climate warming El Nino event by February, according to the latest analysis from the UN's World Meteorological Organization. It is also combined with long-term climate change to boost 2019 global temperatures. So, meron talagang El Nino ngayon. Ayan. So, Manila Water announces supply interruption in some cities and in Rizal provinces. So, ibig sabihin, last kong na-experience tong El Nino na to is bata pa ako. Nasa province pa ako nito, elementary nga. Pati yung sapa namin at ilog doon natutuyo. Pati yung bukal, wala ng tubig. So, wala ng tubig as in. So, dadayo pa kami sa kabilang bayan na merong bukal na malakas na hindi talaga naapektuhan. At doon kami mag-iigib ng tubig. So, ngayon, nakaka-alarm kasi hindi alam, wala pa rin tubig ngayon. Meron lang dapat kaming time frame na magkakaroon ng tubig at para makapag-ipon kami. Pero, all day long, wala akong na-experience na tubig kasi bago ako matulog, binuksan ko na yung gripo ko dito sa lababo para at least pag umandar man siya, magigising ako at makapag-ipon ako. Pero hopefully gagana siya kahit saglit lang kasi ito na lang po ang aking tubig kasi meron akong water filter dito. So pag may tubig, tsaka ako nagkumukuha nito. So ito na lang natitira kong tubig ngayon na titipirin ko to hanggat magkaroon ng tubig. Scarcity, pagkukulang ng tubig. Ito yung sitwasyon kung saan limited lang talaga ang resources ng tubig kasi nga nagkaroon ng El Nino, kung saan naman ito ay phenomena na sobrang init ang isang lugar for a specific span of time na naapektuhan na ngayon yung mga sources ng tubig like Manila Dam, Angat Dam, at bumababa na sila in line doon sa pangangailangan ng mga tao. Ngayon, buong araw wala na akong tubig, 2 days na. Nakakaloka siya pero makakaraos din tayo. Nakaka-alarma lang siya kasi it is the lowest level in 12 years data. So sa 12 years, ang dam na pinagkunan natin ng tubig ay ito na ngayon yung pinakamababang data. So data shows something wrong. Data shows something need to address. Isa sa mga factor kung bakit nagkaroon ng scarcity, increase of population in the result to increase of demand of water for 1.7 billion liters per day. Yun yung nakukonsume natin, both industrial and residential. So padami na years after years ang population sa Manila kasi ito lang naman yung lugar kung saan nagko-congest yung mga nagsasaturate yung mga tao dito dahil nandito yung mga opportunity. In line to this, yung consumption ng tubig ay dumadami naman. As an economist, a graduate of economics, hindi na bago sa atin tong scarcity na to. Hindi na ako natatakot dito sa scarcity na to kasi nga simulat sa pulpa, sa Bible pa nangyayari na ang scarcity. Nag-start ang scarcity, guys, simula nung nagkasala si Eve at saka si Adam doon sa garden, sa paradise. So pinalaya sila. So lahat ng resources nagkakaroon na ng scarcity from then. Napapaso na natin to sa current nating status if you believe biblically speaking. Matagal na tong scarcity. So it's really up us, guys, kung paano natin, kasi nga mayroong economics is a study of scarce resources on how to use it in a right manner para ma-equally distribute siya sa mga tao. So ito ngayon, buti na lang may mga rasyon, yung tubig na limited lang. So pinaghati-hatian ito at nakakonsume ang buong Manila ng 1.7 billion liters a day. Magti 3 days nang wala kaming tubig. Dahil resilient nga ang mga Pilipino, tumatawa-tawa na lang tayo tulad ng ginagawa ko ngayon dahil na hindi na bago sa atin to. Magkaka-El Nino man or wala, alam natin na we are very rich
in water resources. Pag nagkaroon lang ng change of temperature like this El Nino phenomenon, kaya lang tayo nagkakandarapa kung saan tayo kukuha ng tubig. Well, of course, merong mga third party na mga company na nagpo-provide ng mga tubig. Sobrang mahal nga lang. Kasi nga, sabi nga sa economics, if the demand is high, the price also increases. So, ganun ang nangyayari ngayon. Kaya hindi ko alam, baka pag wala rin kaming laundry, kaya sobrang dami ko ng laundry ngayon dito na naipon. Meron lang ako ipakitang video from my previous vlog kung paano natin gagamitin at paano natin ititipid yung mga tubig natin kung sobrang dami naman at sobrang umaapaw naman. Kasi hindi ako natatakot na magkaroon ng limited resources ng tubig ang Philippines kasi nga meron tayong source of water talaga. It's really the infrastructure how to bring that water into the households na nakakalat dito sa buong Manila. Kasi I'm pretty sure meron pang marami tayong mga dam, bumaba man yan or hindi. Pero the infrastructure itself lang kung paano natin masusustain yung buong Manila. Kahit sa Bohol ngayon, I'm pretty sure pero paling silang tubig kasi taga Bohol ako, wala pa naman silang na feed sa akin na information na nagka-scarce sila ng tubig doon. So, eto lang, panoorin nyo lang tong video na to para magkaroon kayo ng idea paano itipirin naman in the future yung tubig. Watch. Sa paghuhugas naman, para makatipid ka ng tubig, gumamit ka ng planggana. Kasi pag running water ang gagamitin mo, tuloy-tuloy ang labas do sa lababo papunta sa drainage mo at hindi mo na mamalaya na malaki na pala ang bill sa tubig mo. Kailangan mo gumamit ng planggana. Pero kapag wala kang planggana, like for me, ang gagawin ko meron akong ganito. O, diba? Meron akong ganito, ilalak ko lang siya. Tingnan nyo. First thing to do is, dapat malinis ang basin mo. Siyempre, linisan mo muna to kasi ito yung magiging magsisilbing planggana. Tsaka mo pupunduhan ng tubig. So, pwede ka lang maghugas. Pagkatapos mo, tanggalin mo na siya. See? Paano kayo makakabawas at makakatipid ng tubig lalo kapag malaki ang bill mo? Hanggat maaari, huwag na huwag kang gumamit ng tabo sa paliligo. Instead, kung meron ka namang shower or kung wala ka, pakabit ka, kung meron naman, mas swerte ka dahil ang isang tabo na nilalabas dito sa shower, pag ginamit mo itong paligo, hindi agad-agad nababasa buong katawan mo. Unlike kung shower ang gagamitin mo, agad-agad mababasa kahit sa ang sulok ng katawan mo dahil droplets lang ang inilalabas ng tubig nito. Same thing kapag nagbabalaw ka, konting tubig lang, ilagay mo lang na ganun, matatanggal na lahat ang bula. Mas nakakatipid ka ng tubig. Kapag nagtutoothbrush ka, alam na natin to, tinuturo na natin to sa mga kabataan na kapag nagtoothbrush ka, dapat gumamit ka ng baso. Huwag running water kasi minsan nagtutoothbrush ka, naiiwanan mong bukas ang tubig. Malaki ang bill mo. Tip para makatipid sa inumin na tubig. Minsan, akala mo naubos na yung tubig na laman ng galon na to at tumawag ka na para magpa-deliver sa water station without the awareness na meron pa palang konting laman nito. Ang una mong gagawin, bago ka tumawag ng delivery, kumuha ka ng pitsil or di kaya naman baso, ituwad mo to at kailangang ubusin ang laman nito bago pa ito kukunin ng delivery boy. Dahil minsan nakakalimutan natin na meron pa palang laman to at pinalitan na ng bago. Makakatipid ka pa at magagamit mo pa ang konting laman nito. So yun nga guys, normal na sa ating scarcity as a human being kasi sa pang-araw-araw natin, meron tayong mga scarce resources just like yung hangin ngayon sobrang ng populated. So darating ang point na pati yung hangin babayaran na rin natin. So kung hanggat hindi natin iingatan talaga kung ano mang meron tayo at hindi natin i-value at hindi natin pagyayamanin, talaga namang darating ang time na lahat ng mga resources ay babayaran na natin. Just like this tubig na sobrang mahal na ngayon kasi sobrang limited na rin yung resources. So, kailan pa ba natin babaguhin ito? So, by watching this video, and if ever tataas man yung yung tubig ng dam na pinagkukuhanan natin kasi by June naman, babagyo na naman yan, tataas na naman, uulan na naman, diba? So, hopefully, tataas na naman ang tubig dyan kasi pag tayo naman ay nagkaroon ng tubig, talagang bahang-baha naman talaga, pati Marikina, bahang-baha naman talaga. Pero, pag nag-El Nino naman, sobrang said na said naman tayo. So, I know Filipino can survive this phenomenon because we are very resilient pagdating sa mga
mga ganyang bagay. At ako naman, hindi na ako nag-worry kasi nga kahit sa condo living, ganito, walang tubig, sobrang hirap. Wala akong mapag-store na tubig kasi nga saan ko naman ilalagay kung mag-store ako dito, di ba? Bibili ako ng balde, pero pag may tubig naman, saan ko naman ilalagay yung balde dahil limited lang naman ang space dito pag hindi ko na ginagamit, di ba? So sobrang challenging siya. So hopefully, pagpasok natin sa office ay hindi maghalo-halo ang mga amoy natin pag hindi tayo naliligo ngayon. But of course, Filipino are very resilient pagdating sa mga ganito. Pero thank you so much for watching, guys. Sana natutunan nyo yung video na to and hopefully nandyan pa rin kayo sa susunod kong video. This has been Jonathan Orbudas and keep smiling because life is worth celebrating for. Bye! Naghahanap ka ba ng mga paraan kung paano ka makakatipid sa pang-araw-araw na gastusin or mga life hacks na kung saan mas makatipid ka pa lalo? Panoorin mo yung video na to dahil ito'y para sa'yo.